nananatiling prioridad ng administrasyon ang pangkalahatang kapakanan ng ating mga kababayan. Nagpatupad ang pamahalaan ng mga angkop na pagbabago na tumutugon sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino at mas pinalalapit ang serbisyo publiko. Ngayong 2025, sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng bawat mamamayang Pilipino, sama-sama nating tunghayan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabuhay po, Pilipinas! Ako si Gaba Niked, handog po sa inyo ng Radio Television Malacanang at ng Presidential Communications Office ang live coverage ng ulat ng Pangulo sa Bayan. Ngayon po ay napapanood natin na dumating na po ang Pangulo dito sa Batasan via Presidential Chopper. At maya-maya lamang po ay sasalubungin po siya ng kanyang Chief of Presidential Protocol, Undersecretary Rachel Quiñones, patungo sa Foyer Honors. Mamaya po ay kasama rin sasalubong sa Pangulo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Mga kababayan, nananatiling malakas ang pangako ng administrasyon na pagbuklurin ang mga mamamayan at bigyan sila ng isang mahalaga at makabuluhang papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At para bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa mga adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ikinalulugod ko po ipakilala ang isang very important person. Kasama ko po si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon sa iyo, Gab. Ma'am, more than being a public servant po, sa inyong pananaw, gaano po ba kahalaga ang isang State of the Nation address ng Pangulo ng Pilipinas? Oo, no, napakahalaga nitong SONA kasi, Gab, ang iba siguro iniisip, it is just a tradition. Pero hindi ito mere tradition dahil this is a constitutional obligation. Kumbaga, obligasyon ng Pangulo na mag-ulat sa bayan patungkol sa current situation or current state ng bansa, yung kanyang mga nagawa na programa at yung mga balak pa niyang gawin. At dahil dito ay maibibigay din niya at mailalahad niya kung ano ba yung mga legislative priorities niya. At dahil dito ay maibabalangkas din ng mga kongreso yung legislative agenda. So dapat po talaga makinig po tayo mga kababayan kung ano po pa talaga ang nais pang gawin ng Pangulo para sa taong bayan. Kung matatandaan po natin, Yusek, last year po ay nakadalawang standing ovation at 125 rounds of applause ang Pangulo sa kanyang third State of the Nation address. Ang unang standing ovation niya po ay nung idineklara niya ang karapatan natin sa West Philippine Sea at yung ikalawa naman po ay yung pag-ban sa POGO operations. What can you say about this, ma'am? Yes, talagang sobrang pinalakpakan at marami talagang na-surprise yung tungkol sa total ban ng POGO. So, napakaganda kasing naging adhikain dito ng Pangulo dahil dito ipinapakita niya na laban siya sa pagpapatuloy na pagsasagawa ng krimen lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So, marami na po itong naging epekto sa atin dahil nabawasan na po kung ano man yung mga nangyayaring krimen sa mga illegal kasi may mga legitimate naman kasi na POGO. Pero syempre, lahat to totally ban. Pero yung mga naging napasok ng mga POGO, ng mga nakarang administrasyon, yun talaga ang nakapagdulot sa atin ng hindi maganda. So with that, nabawasan na po yung mga sinasabing krimen na naganap, lalo-lalo na sa mga POGO hubs. Surely, ma'am, baka this year mahigitan pa ni Pangulo ang mga round of applause sa kanyang fourth State of the Nation address. Yusek, kaninang umaga lamang po na witness natin ng botohan at pagluklok sa mga bagong floor leaders ng Congress, maging yung mga committee chairmanships po,
Gaano po kahalaga o kalaking impact nitong 20th Congress sa pagpapatupad natin ng priority legislation ng administration? Actually, no, parang napakahalaga talaga ng gagampanan ng 20th Congress. Ang daming issues, maiinit na issues. Pero sana ang dasal din natin ay ang lahat na naluklok na leader ay magtrabaho para sa bayan at para sa taong bayan. At iwasan ang pamumulitika katulad ng sinasabi ng ating Pangulo, trabaho lamang po talaga tayo dahil kung magkakampi-kampihan tayo pero hindi naman po maipapatupad ang kagustuhan ng Pangulo para sa taong bayan, hindi rin po magiging magandang epekto. So lahat po sana ay magtrabaho para sa bansa. Correct. Actually po, Yusek, kung nabalitaan po nating lahat nitong July 1, inanunsyo ng House of Representatives through their Facebook page na 683 measures ang na-file kaagad ng House members sa unang araw pa lang ng 20th Congress. In a media interview that followed, sabi po ni House spokesperson Attorney Princess Abante, ang 20th Congress daw po will likely focus on food security and livelihood. In fact, ang unang House bill po na na-file ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment o yung tinatawag na Rice Bill na naglalayong mabigyan ng abot-kaya, sapat at ligtas sa pagkain ng mga Pilipino. At nais nitong pababain at stabilize ang presyo ng bigas through the reorganization of the National Food Authority. Yusek, with House Bill number 1 po or yung the Rice Bill, how does this align po with the administration's goals? Lalo na't simulat sa pool talagang agrikultura at kabuhayan ng ating mga minamahal na magsasakang isa sa mga top priorities ng administration ni Pangulo. Yes, oo, kita natin talaga kung paano ba magbigay ng ayuda ang Pangulo sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. At maganda ito na bill na ito at sana nga maipasa. Bakit? Dahil nagkaproblema tayo doon sa nangyari na parang na-clip yung pakpak ng NFA, nandiyadyaan ng NFA, pero hindi sila makakilos, hindi sila makapagbenta ng derechahan ng murang bigas sa tao, kundi pa sa true kadiwa. Bakit? Kasi ang batas, yung Rice Tarification Act, ang sinasabi kasi dito, ang NFA ay makakapagbenta lamang sa local government unit, hindi diretso sa tao. At hindi nila monitor talaga yung presyo. Pero with this, kung magkakaroon ng reorganization ng NFA, at yun naman ang gusto din ng Pangulo, ay mabigyan talaga ng power ang NFA. Pero of course, dapat wala ng corrupt. Kasi yun yung naging issue tungkol sa NFA. Ang dapat ayusin ay ano ang trabaho ng NFA at kung may corrupt man, yun ang tanggalin, hindi yung power. So with this, tingin ko mas makakabuti to para sa taong bayan at mas makaka-avail sila ng murang bigas. At saka Yusek, hindi lang naman din po yung pagbaba ng presyo ng bigas, no? Gusto rin natin palakasin pa yung kabuhayan ng mga magsasaka natin. Yes, oo, kahit pababain natin ang presyo ng bigas para sa mga taong bayan, hindi dapat kalimutan ang concerns ng ating mga magsasaka. Hindi dapat pababain ang presyo ng bigas. Kaya nga nagkaroon din ng batas dito, ha, Gab. Yung tungkol sa anti-agri sabotage. So doon talagang nalabanan ng smugglers, mga cartel. So yun ang gusto ng Pangulo, talagang tutukan din ang concerns ng mga magsasaka at mga mangingisda natin. Do you think po, Yusek, with House Bill number 1 po, this reflects na may broad political support from the Congress pagdating sa affordable food programs ng administrasyon? Sa aking palagay, oo, dahil kung di tayo nagkakamali, nagkaroon na rin niya ng pag-aamyenda noon para mabigyan ng power ang NFA, medyo hindi lang pinalad sa Senado. At muli, ito, ang panawagan natin ay mabigyan ng power ang NFA para po mas mamonitor nila, mas maging yung presyo ng bigas ay mas stabilize. Yun ang kailangan. Alright. Another notable bill na na-file po is House Bill number 2, Yusek, o ang Strengthening the Philippine Healthcare System Act. Ma'am, simula po ng pagkakaupo ng Pangulo, different healthcare systems and programs are in place na. To name a few, nagkaroon tayo ng Lab for All, ang PCSO na bahagi ng patient transport vehicles or yung mga ambulance sa mga malalayong lugar. Pinalawak natin ang programa ng PhilHealth, nagpatayo tayo ng maraming hospital at marami pang iba. Paano po makatutulong ang House Bill na ito oras na maipasa sa mga layunin natin for healthcare, ma'am? Oo, napansin natin dito sa bill na to, ha, ay mas mabibigyan pa ng parang ayuda
yung mga kababayan natin dahil parang ang gagawin nila yung PhilHealth na contribution nila, parang isa-subsidize din ng government, yung kalahati, Mhm. at yung kalahati yung employer. Malaking bagay yan kasi hindi na mababawasan yung sweldo ng iba nating mga kababayan. So, tandaan natin, kahit na maliban dyan, yung PhilHealth, pinalaki din ng PhilHealth ang coverage dahil yun ang gusto ng Pangulo. Yes. Marami nang nakikinabang ngayon dyan. Expanded na yung program, ma'am. No? Yes. O, tandaan pa natin, meron pang yakap. Oo, tama. Oo. Recent lang yun, ma'am. Recent Oo. lang to. At may bukas centers pa Oo. kung saan makaka-avail ng libreng bakuna, libreng check-up ang ating mga kababayan. So, i-avail niyo po yan. Nais po talaga ng Pangulo Yusek, no, na mailapit ang serbisyo medical sa publiko. Yung tipong hindi na nila kailangan gumising ng maaga para bumiyahe sa pinakamalapit na health facility. Kasi ito po talaga yung madalas na pinagdaraanan ng mga kababayan natin, lalo na sa mga GIDA areas, kung tawagin po, di ba? Ngayong ika-4 na SONA po ng Pangulo, how far are we in realizing our goals for our healthcare? Sa akin palagay, no, dahil nga nabuksan na rin itong bukas centers at napalawig ang coverage ng PhilHealth, mas marami talaga nakinabang, lalo na yung mga may sakit, yung dialysis, nagda-dialysis. Ang laking bagay nito para sa mga kababayan natin dahil talaga namang marami talaga ang nagsasubject themselves to undergo this dialysis. So, with that, no, marami pa tayong maaaring masabi, pero isa lamang ito sa babanggitin natin dahil ito talaga yung pinakamarami na aapektuhan. At habang hindi pa po nakakapasok ang Pangulo sa session hall kung saan gaganapin ang kanyang State of the Nation address, isa rin po sa mga gusto nating i-highlight ngayon, Yusek, yung kakanta sa ating Philippine National Anthem na gagawin by no less than the boys US Season 26 champions of Fronio Vasquez III. Yusek, isa rin po ito sa mga gusto nating i-highlight, no, sa SONA ng Pangulo ngayon. Si Sofronio po ang kauna-unahang Asian at kauna-unahang Pilipino na nanalo sa major competition sa Amerika. And with this participation po sa SONA ng Pangulo, what does this mean sa panawagan natin sa taong bayan na walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino? Yes, oo. Kasi pag sinabi nating bagong Pilipinas, pero yung mga Pilipino ay hindi na naman nababago para ma-improve ang sarili nila, ma-improve din para magawa ng maganda ang bansa, hindi rin tayo magkakaroon ng bagong Pilipinas. Kaya di ba ang sabi ng Pangulo, 3 lang itong na tatandaan ko eh. Bawal ang tamad at makupad, bawal ang nangungulimbat, at dapat serbisyo sa bayan. So pag sinabi natin dapat walang tamad, hindi tayo lagi dapat nagbabakasyon. Dapat lagi tayong tatrabaho para sa taong bayan. At of course, alam natin, ayaw ng Pangulo ng nangungulimbat. So, Tama. at trabaho, aksyon. Oo. Yan. Kasi as we understand, Yusek, ang pagiging bagong Pilipino naman po ay hindi lang naman nasusukat, no, sa pagkakaroon ng patimpalak ng award. Of course, na-appreciate natin it is a great honor and privilege for the country kapag may awards tayong nare-receive, di ba? Pero yun nga po, lahat tayo pwedeng maging bagong Pilipino. Yes, oo. Katulad niyan, kung meron man nangyayari mga baha, magtulungan tayong lahat para sa bagong Pilipinas. Kasi kung tayo lahat, sisihan lang. Diba? O ikaw, hindi mo nilinis yung ganyan. O ba't nagtapon ka ng sopa at refrigerator doon sa creek? So lahat po tayo, kung na kailangan linisin yan, magkaisa tayo para sa bagong Pilipinas. Ano naman po yung mga masasabi natin sa mga kababayan natin na if not now, kailangan magbago na talaga sila, di ba po? Yes, oo. Panahon na. Dapat noon pa kasi ninilaunch ito, 2024, unahin natin sa mga leaders natin. Diba? Unahin natin sa mga leaders natin, sa mga nahalal at naluklok sa pwesto, tayo na po ang magbago para makita din ng kapwa Pilipino natin na tayo ay magandang ehemplo. Okay po, matapos po ang pag-awit ng National Anthem ni Sofronio Vasquez mamaya para po sa ating programa pagpasok ng Pangulo sa plenary hall, pangungunahan naman po ng 4 na religious leaders mula sa iba't ibang sektor ang panalangin ng bayan. At after ng Nation's Prayer, tatawagin na ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation address.
Kami po ay inyong napapanood sa Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office sa Facebook pages and YouTube channels. Manatili pong nakatutok, ito ang 2025 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino.